Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Tuguegarao Mayor kinompronte si Representative Jojo Lara hinggil sa umano'y mga questionableng proyekto. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Sir, para awan niyo, sir. Ako po muna magsasabi sa inyo, sir. Ganito na lang. Para mas malinaw, sir. Ganito. Para malinaw, sir. Hindi. Sir, listen to me first. Mag-usap tayo. My chance to talk to you, sir, in front of everyone. Mag-usap na lang tayo. Sige lang, sir. I'm inviting you to my office. So that you will hear, so that you will hear all the problems we're encountering with the 3rd District of the DPWH, sir. Diba? Kasi mas mahirap naman na hindi mo maintindihan at marinig lahat ng sinasabi namin. Yeah. So, you're here already. Can we go to my office? Hindi, mayroon ako actually minove ko yung para lang po maintindihan nyo rin. Dapat 9:30 ako, pero inano ko na. I-minove ko lang para makita mo, sir, kasi mahirap naman na nagkakaroon tayo ng misinterpretations. Yeah, walang problema. Mag-usap tayo. Please give me a time. Oo, magkano tayo? Schedule. Invite kita sa office ko na lang. Ayaw nyo po bang nandyan sa office ko na sa baba? Kasi may kausap na ako. Pasensya What time po yung office ninyo, sir, sa Congress? I can go there. Yeah, sa November 10 pa. Matagal pa yun. Yan ang naging tagpo sa isang sesyon ng 10th City Council ng Tuguegarao City noong Oktubre 21 sa pagitan ni na Mayor Myla Tingke at ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lara. Ayon kay Ke, kinomprontanan niya si Lara habang nakareses ang sesyon kung saan hindi rin siya inimbitahan. Ginawaran si Lara ng Tuguegarao City Council dahil sa pagkakahalal sa kanya bilang chairman ng House Committee on Disaster Resilience. Sa panayam ng DZRH News, ikinuwento ni Ke na minarapat niya ng kumprontahin ng mambabatas dahil ilang beses na silang sumulat sa DPWH 3rd District kaugnay ng umano'y ilang bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa lungsod na hindi matapos-tapos. I was inviting him to go to my office to discuss the problems of the 3rd District DPWH kasi ilang beses na siyang nag-release ng statement na nagsasabi siyang walang ghost project, walang problema, walang substandard projects. Yung pong isang bypass road namin dito, sir, halos 7 years na, hindi pa rin tapos. 7 taon. Tapos it's parang worth more than 1.5 billion. Yung bridge na binibuild niya, it's more than 1.7 billion. Yung dike na binibuild niya, it's more than 1+ billion. Lato yun, parang poste-poste lang ang nakatayo. Kino-question din ng alkalde ang pagsasabay-sabay ng mga proyekto pero hindi naman umano natatapos. Giit ng alkalde, kung mayroong malaking pondo mula sa national government, dapat ilaan muna ito sa iisang proyekto lamang upang matiyak na matatapos ito at magagamit na ng publiko. Bukod dito, inihayag ni Ken na isa sa mga inirereklamo nilang tulay sa lungsod ay kinasasangkutan din ng mag-asawang Diskaya. Paliwanag ng alkalde, matagal nang nahinto ang konstruksyon ng Pinakanawan Bridge 2 pero nang pumutok ang isyu sa korupsyon ng DPWH, bigla umano nagtuloy-tuloy ang konstruksyon nito. Sinabi naman ni Ken na patuloy ang kanilang koordinasyon sa DPWH upang makausap si Secretary Vince Dizon tungkol sa naturang issue. Sa huli, iginiit ng alkalde na dapat sagutin ni Lara kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos sa mga proyekto sa rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga benepisyaryo at graduate ng 4Ps program, hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. na mag-apply sa murang pabahay ng gobyerno. Pasok ang beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps program upang maka-avail ng murang housing na iniaalok ng pamahalaan. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng inilunsad na kauna-unahang housing expo na sponsored ng gobyerno. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim ng Expanded 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino ay saklaw na din ang beneficiaries at graduate ng 4Ps. Dagdag ng Pangulo na kahit ang mga overseas Filipino workers ay maaari na ding mag-avail ng socialized housing sa ilalim ng Expanded 4PH. Pwede rin mag-apply ang mga benepisyaryo at graduate ng Pantawid Pamilyang Pilipino or 4P na program sa tulong ng ating Expanded 4PH. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.